Hindi na nagtitiwala si Charles sa babaeng matagal nang nasa kanyang tabi. Nagsimula ang lahat sa mga kamakailang pagkawala ni Camila sa gabi na walang malinaw na paliwanag. Gamit ang kutob ng isang hari, nagpasya si Charles na sundan ang mga lihim na pagkikita nito sa gabi. Dinala siya ng pagsubaybay sa isang nakatagong silid sa silangang bahagi ng tirahan. Sa loob ng silid na yon, paulit-ulit na lumitaw ang pangalan ni Andrew Parker Bowles, ang dating asawa ni Camila, sa mga litrato, liham, at bakas ng isang relasyong akala ng lahat ay matagal nang nalibing. Ngunit ang tunay na nagpausbong ng takot sa dibdib ni Charles ay hindi lamang ang malabong ugnayan na yon. Mas nakapangingilabot ang isang lihim na tila may kaugnayan sa mismong kaligtasan ng yumaong Prinsesa Diana. Habang unti-unting lumilitaw ang mga ebidensya, napilitan si Charles na tanungin ang sarili kung anong kakilakilabot na katotohanan ang itinago sa loob ng maraming dekada. Kaninang madaling araw, nabalot ang maharlikang tirahan ng isang mabigat at halos hindi makahingang katahimikan. Ang mahinang sinag ng araw ay sumilip sa makakapal na kurtina, tumama sa mahigpit at pagod na mukha ni Haring Charles. Nakatayo siya ng tuwid sa harap ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang lupon at ilang matataas na opisyal ng palasyo. Mababa ang kanyang tinig, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Nakapagpasya na ako, hihiwalayan ko si Camila. Kasabay nito, pinag-iisipan kong itaas si Catherine bilang reyna ng mas maaga kaysa sa nakatakda. Ang dahilan ay gumawa si Camila ng sistematikong pagtataksil at pangangalo niya laban sa maharlikang pamilya. Bumagsak ang silid sa nakakabinging katahimikan. Walang nangahas magsalita. Tanging mga titig na puno ng pagkabigla, pag-aalala, at halos hindi maikubling ginhawa ang makikita. Bahagyang tumango si Charles, hindi na nagsalita pa at tumalikod upang lisanin ang silid. Sa likod ng kanyang matatag na anyo, may bagyong matagal nang kumukulo sa kanyang puso. Eksaktong isang buwan bago iyon, walang sino man ang makapaniwalang magbabago ng ganito kalaki ang lahat. Namumuhay pa si Charles sa pamilyar na ritmo ng kanyang mga tungkuling maharlika. Abala siya sa mahahalagang pagpupulong, pagbisita ng estad, at sunod-sunod na desisyong may kinalaman sa bansa. Si Camila naman ay nananatiling babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang taong tumayo sa tabi niya sa gitna ng maraming taon ng unos sa publiko. Ngunit nagsimula ang pagbabago ng tahimik at paulit-ulit. Biglang naging kakaibang abala si Camila. Nawawala siya ng maraming oras, kung minsan ay hanggang hating gabi. Sa una, tila makatuwiran ang kanyang mga paliwanag. Pakikipagkita sa matatandang kaibigan, pagdalo sa pribadong gawaing pangkawanggawa, o simpleng pangangailangan ng sariling espasyo matapos ang mahabang panahon ng tensyon. Noong una, hindi ito gaanong pinansin ni Charles. Nauunawaan niyang bawat tao ay may karapatan sa sariling sandali ng katahimikan. Ngunit kalaunan, nagsimulang lumitaw ang mga salungatan. Ang opisyal na schedule ni Camila, mga paggupit ng laso, pagbisita sa ospital, at pampublikong anunsyong gawaing pangkawanggawa ay hindi na tumutugma sa mga oras ng kanyang pagkawala. Minsan, sinabi niyang kailangan niyang lumipad ng biglaan patungong London dahil na ospital daw ang kanyang kapatid. Ngunit makalipas lamang ang 2 araw, nalaman ni Charles nang hindi sinasadya na malusog ang kanyang kapatid at nagbabakasyon pa sa timog ng France. Ang maliliit na detalyeng ito ay unti-unting naipon hanggang sa hindi na niya nagawang hindi magtanong. Nagsimulang makaramdam si Charles ng malalim na pagkabalisa. Hindi ito karaniwang selos ng isang asawa. Ito ay pag-aalala ng isang haring sa loob
ng maraming dekada ay nakasaksi na ng napakaraming pakana, pagtataksil, at madidilim na lihim sa loob ng palasyo. Alam na alam niyang hindi maaaring hayaang manatili ng matagal ang anumang bitak sa maharlikang pamilya. At sa pagkakataong ito, ang bitak ay tila nagmumula mismo sa babaeng lubos niyang pinagkatiwalaan. Isang gabi, nang muling bumalik si Camila sa tirahan, malapit ng maghating gabi, mag-isa si Charles sa kanyang malawak na silid pag-aaral. Ang ginintuang ilaw ng lampara sa mesa ay tumama sa kanyang mukha. Mariin niyang hinawakan ang patungan ng kanyang upuan at bumulong sa tinig na puno ng sakit at galit. Camila, ano ang ginagawa mo? Ano ang itinatago mo sa akin? Mula sa sandaling iyon, mas maingat nang pinagmasdan ni Charles ang kilos ng kanyang asawa. Napansin niyang karamihan sa mga kakaibang lakad ni Camila ay humahantong sa silangang bahagi ng tirahan. Isang liblib na sulok na bihirang puntahan, puno ng lumang pasilyo at mga silid-imbakang halos hindi na ginagamit. Malabo man ang mga palatandaang iyon, sapat na ang mga ito upang pagliyabin ang apoy ng pagdududa sa kanyang puso. Matapos ang halos isang linggong pagdurusa sa hindi malinaw na hinala, hindi na nagawang manatiling tahimik ni Charles. Alam niyang sa loob ng maharlikang pamilya, ang labis na paghihintay ay maaaring mauwi sa sakuna. Kaya pinili niyang kumilos ng malamig, maingat, at lubos na palihim. Sistematikong sinimulan ni Charles na bantayan si Camila nang hindi ito napapansin, maging ng sino man sa paligid. Hindi siya kumuha ng mga detektib mula sa labas. Sa halip, personal niyang inayos ang isang maliit na pangkat ng lubos na tapat na mga katulong. Lahat ng ulat ay direktang ipinapadala sa kanya, nang hindi dumaraan sa sinumang tagapamagitan. Lalong naging kahina-hinala ang mga galaw ni Camila. Hindi na niya lubusang sinubukang itago ang mga ito. Isang gabi, mula sa bintana sa ikalawang palapag, nakita ng pangkat ni Charles ang kanyang pagbabalik na may kakaibang tensyon sa muka. Mahigpit niyang hawak ang isang maitim na bag na gawa sa balat at mabilis na pumasok sa tirahan nang hindi tumitingin kanino man. Dumating ang ginintuang pagkakataon isang hapon noong unang bahagi ng Abril. Inihayag ni Camila na dadalo siya sa isang malaking gawaing pangkawanggawa sa London at maaaring gabi na makauwi. Tumango si Charles bilang pagsang-ayon at binati pa siya ng magandang hapon. Ngunit sa sandaling lumabas ang kanyang motorcade sa pangunahing tarangkahan, agad siyang kumilos. Gamit ang ekstrang susi na inihanda niya ng maaga, nilapitan ni Charles ang lihim na silid. Bumukas ang mabigat na pinto at tumambad ang isang malamig at amoy lumang espasyo. Ang amoy ng lumang papel at nabubulok na kahoy ay sumalubong sa kanyang ilong. Pumasok siya, maingat na sinuyod ng tingin ang bawat sulok. Sa loob ay naroon ang isang pribadong imbakan ng mga personal na alaala. Sa ibabaw ng mesa, sa mga dingding at sa mga drawer, nakakalat ang napakaraming malinaw na ebidensya. Mga lumang larawan ni Camila at Andrew Parker Bowles sa malalapit na sandali. Mga liham kamay na may pamilyar na sulat at higit sa lahat, isang makapal na talaarawang nakabalot sa balat. Kupas na ang pabalat dahil sa tagal ng panahon. Pinulot ni Charles ang talaarawan. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang binubuklat ang mga pahina. Lumitaw ang mga salita ni Camila. Detalyado, malamig, at malinaw. Isinulat niya ang tungkol sa sinadyang paglapit ni Andrew kay Diana sa Scotland maraming taon na ang nakalipas. Mga salitang maingat na kinalkula upang ipadama kay Diana
na siya ay kapalit lamang, isang pangalawang anino sa puso ni Charles. Hindi huminto sa nakaraan ang tala-arawan. Mayroon din itong mga kamakailang tala tungkol sa mga lihim na tawag, plano ng pagkikita, at lumalaking pagkabalisa ni Camila habang patuloy na tumataas ang kahalagahan ni William sa maharlikang pamilya. Matagal na nanatiling hindi gumagalaw si Charles sa madilim na silid. Galit at sakit ang sabay na umakyat sa kanyang dibdib. Napakahigpit ng hawak niya sa kuwaderno hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Lumabas ang kanyang tinig, puno ng paghihirap, ngunit matatag. Pagkatapos ng lahat ng taong ipinagtanggol kita, pinagkatiwalaan kita, at inilagay kita sa pinakamataas na posisyon, hindi mo pa rin siya kayang bitawan. Tinulungan mo pa silang saktan si Diana. Hindi siya nanira ng anumang bagay. Hindi siya sumigaw. Tumayo lamang si Charles roon, humihinga ng malalim upang pigilan ang kanyang damdamin. Hindi na ito simpleng hinala. Isa na itong buhay at hindi maikakailang patunay. Hindi lamang kasalukuyang nagtataksil si Camila. Lumalabas na matagal niyang pinanatili ang isang malalim na ugnayan kay Andrew Parker Bowles, ang lalaking may bahagi sa trahedyang bumalot kay Diana. Maingat na ibinalik ni Charles ang lahat sa dati nitong ayos, isinara at ikinandado ang pinto na para bang walang nangyari, at nilisan ang silangang bahagi ng tirahan na mabigat ang mga hakbang. Ang hinala ay naging malamig at hindi na mababaligtad na katotohanan. Mula sa sandaling iyon, malinaw na kay Charles ang landas na kailangan niyang tahakin. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya bago siya kumilos ng tuluyan. Bumulong siya sa sarili sa walang lamang pasilyo. Ang tinig ay puno ng nagyayelong determinasyon. Camila, lumampas ka na sa hangganan. At sa pagkakataong ito, hindi ko na ito palalampasin. Nang gabing iyon, mag-isang naupo si Charles sa kanyang malawak na silid pag-aaral. Ang gininto ang ilaw ng lampara sa mesa ay tumatama sa makapal na talaarawang nananatiling bukas sa harap niya. Bawat linya ng sulat ni Camila ay tila matalim na kutsilyong paulit-ulit na humihiwa ng malalim sa kanyang puso. Noong 1995, matapos opisyal na magdiborsyo sa publiko sina Camila at Andrew Parker Bowles, naniwala ang buong bansang Britanya na tuluyan na nilang pinutol ang kanilang ugnayan. Ginawang malaking balita ng mga pahayagan ang kanilang di umano'y maayos at mapayapang paghihiwalay. Ngunit, ang katotohanang nakatago sa likod ng mga anino ay lubos na kabaligtaran. Hindi sila kailanman tunay na naghiwalay. Ang diborsyo ay isa lamang perpektong tabing upang linlangin ang publiko at ang maharlikang pamilya. Sa likod nito, pinanatili ni Camila at Andrew ang isang lihim na romantiko at pinansyal na pakikipag-ugnayan sa loob ng maraming taon. Nang pakasalan ni Charles si Diana, maaga pa lamang ay napagkasunduan na nina Camila at Andrew ang isang malamig at masalimuot na plano. Iisa lamang ang layunin nito: guluhin ang isipan ni Diana, pahinain ang kanyang tiwala sa sarili, at ipadama sa kanya na siya ay isa lamang kapalit. Isang pansuportang tauhan lamang sa kwento ng pag-ibig ni na Charles at Camila. Si Andrew ang gumanap sa pinakamahalaga at pinakamapanganib na papel sa planong iyon. Sinadya niyang lapitan si Diana habang ito ay nasa isang pribadong pahinga sa Scotland. Sa tinig na kunwari puno ng malasakit, bumulong si Andrew ng mga salitang kasing talim ng kutsilyo. Diana, alam mo naman, hindi kailanman tunay na nakalimutan ni Charles si Camila. Ikaw ay pangalawang pagpipilian lamang. Balang araw, babalik siya sa tunay na babae ng kanyang buhay.
Pansamantala ka lamang. Paulit-ulit na binigkas ang mga salitang iyon ng napakahusay, kaya hindi kailanman naghinala si Diana na bahagi pala ang mga ito ng isang sinadyang pakana. Unti-unti siyang nahulog sa matinding kawalan ng pag-asa. Napuno siya ng pagdududa sa sarili, lumayo ang loob niya kay Charles at lumubog siya sa depresyon. Ang banayad ngunit mapanirang manipulasyong psikolohikal ni Andrew ay nagkaroon ng malaking papel sa mabilis na pagkasira ng relasyon nina Charles at Diana. Ito ang isa sa mga dahilan ng masalimuot, masakit at eskandalosong diborsyong sumunod. Matapos ang diborsyo, lalo pang naging malapit sina Camila at Andrew. Nagpatuloy ang kanilang mga lihim na pagkikita at mas mahigpit silang nagtulungan kaysa dati. Malaki ang napakinabang ni Andrew mula kay Camila, kapwa sa pera at sa mga koneksyon sa mataas na lipunan. Binigyan siya ni Camila ng mga kagamitan at impluwensya, habang tinulungan naman siya ni Andrew na itago ang bawat bakas ng kanilang lihim at panatilihin ang nakatagong kapangyarihan. Naniniwala silang mananatiling ligtas ang lihim na iyon magpakailanman. Ngunit kamakailan, nang magsimulang mamukod-tangi si William at tumaas ang kanyang katayuan sa loob ng maharlikang pamilya, labis na nabalisa si Camila. Natakot siyang mahukay muli ang nakaraan, lalo na kung magkakaroon ng panloob na investigasyon tungkol sa kasaysayan ng pamilya. Yun ang dahilan kung bakit mas madalas niyang kinontak si Andrew kaysa dati. Ipinag-utos niyang tulungan siya nitong tuluyang burahin ang mga natitirang bakas, mga lumang liham, pribadong larawan, at higit sa lahat, ang mapanganib na mga tala sa kanyang tala-arawan. Pumayag si Andrew na tumulong, ngunit may malinaw at sakim na kapalit. Sa isang lihim na pag-uusap sa telepono, malamig siyang tumawa at sinabi, "Camila, huwag mong kalimutan kung gaano kalaki ang naitulong ko sa iyo sa Scotland noong 1995. Gaano ba kasakit ang pangungusap na iyon para kay Diana? Napakahusay ng naging epekto nito hanggang si Charles mismo ay hindi kailanman naghinala. Ngayon, kung gusto mong burahin ang lahat upang mapanatili ang iyong posisyon bilang reyna, kailangan mong magbayad ng karampatang halaga. Hindi ako nagtatrabaho ng libre." Tinanggap ni Camila ang lahat ng kondisyon nang walang pag-aalinlangan. Handa siyang magbayad ng kahit anong halaga upang maprotektahan ang kanyang kasalukuyang katayuan at kinabukasan. Sa kanyang tala-arawan, isinulat niya ang mga linyang puno ng paghihirap. Kung mas tataas pa si William, mahuhukay muli ang lahat. Hindi ko maaaring hayaang wasakin ng nakaraan ang lahat ng pinaghirapan kong buuin. Si Andrew ang susi. Kailangang ayusin ito ng malinis. Marahas na isinara ni Charles ang tala-arawan, at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa matinding galit. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang pagtataksil. Ito ay isang pagkakanulong sa isang pagtataksil na tumagal ng maraming dekada, isang pagtataksil na tuwirang nag-ambag sa trahedya ni Diana, sa mga taon ng kaguluhan sa maharlikang pamilya at sa paghihirap na dinanas ng kanyang mga anak. Tumayo siya, lumapit sa malaking bintana, at tumingin sa malawak na bakurang nababalot ng dilim. Mababa ang kanyang tinig, ngunit puno ito ng bakal na determinasyon. Hindi ko nahahayaang magpatuloy ito. Kailangang mailabas ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, gaano man kalaki ang iskandalo, tatapusin ko ito hanggang dulo. Wala nang pagtatakip. Matapos matuklasan ang lihim na silid at ang tala-arawang puno ng nakagigimbal na ebidensya, naunawaan ni Charles na hindi siya maaaring tumigil doon.
Ang hinala ay naging isang hindi maikakailang katotohanan. Ngunit kailangan pa rin niya ng mas konkretong patunay bago siya makakilos ng hindi nagdudulot ng isang krisis sa palasyo na hindi na makokontrol. Bilang isang haring dumaan na sa napakaraming unos, pinili ni Charles na kumilos ng malamig, sistematiko, at lubhang palihim. Bumuo siya ng isang maliit na pangkat ng kanyang pinakatapat na mga katulong, mga taong matagal nang nasa tabi niya at handang manahimik ng lubusan. Sa isang pribadong pagpupulong, malinaw niyang sinabi sa kanila, "Magmamasid lamang kayo at magtatala. Huwag kayong makikialam. Kailangan ko ng mga katotohanan, hindi mga chismis." Ang kanilang tungkulin ay bantayang mabuti ang lahat ng kilos ni Camila, lalo na ang kanyang mga pag-alis sa gabi. Tuwing umaga, lihim na ipinapadala kay Charles sa pribadong paraan ang detalyadong ulat tungkol sa schedule, ruta, at dalas ng kanyang paggalaw. Lalong pinalalim ng mga resulta ng pagbabantay ang pag-aalala ni Charles. Sa mga nagdaang linggo, biglang dumalas ang mga lakad ni Camila sa gabi. Karaniwan siyang umaalis sa tirahan bandang hating gabi, laging sarili niyang kotse ang minamaneho at bumabalik bago magbukang liwayway. Hindi siya kailanman gumamit ng opisyal na sasakyan o tsuper ng palasyo. Para kay Charles, lalo lamang nitong pinatunayan na sinasadya niyang itago ang isang napakalaking bagay. Hindi na kontento si Charles sa malayuang pagmamasid. Gumawa siya ng isang mapangahas at mapanganib na hakbang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Camila, tahimik siyang lumapit sa pribadong sasakyan nito sa garahe. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa tensyon, habang naglalagay siya ng isang maliit at maingat na nakatagong aparato sa isang lihim na bahagi ng kotse. Ang aparatong iyon ay nagtatala lamang ng mga pag-uusap sa loob ng sasakyan at sumusubaybay sa mga galaw nito. Wala itong inilalabas na signal na madaling matukoy. Ginawa ito ni Charles ng mag-isa upang matiyak na walang ibang makaalam. Mula noon, ganap nang naitala ang lahat ng kilos ni Camila habang siya ay nagmamaneho. Kasabay nito, ipinag-utos ni Charles na ihambing ang mga datos ng paggalaw ni Andrew Parker Bowles sa mahahalagang yugto ng nakaraan ni Diana. Ang resulta ay nagpadala ng lamig sa kanyang gulugod. Kahina-hinalang nagtugma ang mga biyahe ni Andrew sa mga panahong pinakamalalim ang depresyon ni Diana, lalo na matapos ang pribadong pahinga sa Scotland noong 1995. Bagaman, hindi pa ito sapat para sa isang direktang legal na konklusyon, ang sunod-sunod na pagkakatugma ay sapat na upang mabuo sa isipan ni Charles ang isang mabigat na pasya. Matagal nang nagtutulungan sina Andrew at Camila, at ang kanilang ugnayan ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa kapangyarihan, pagtatakip, at isang planong may ugat sa pinakamadilim na kabanata ng maharlikang pamilya. Isang pangmatagalang plano ang unti-unting nabubuo sa harap ni Charles. Gabi-gabi, nag-iisa siyang nakaupo sa kanyang silid pag-aaral, sinusuri ang mga ulat at mga recording. Napapahigpit ang kamao niya hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Habang bumubulong sa galit at sakit, minanyobra ninyo ang buhay ni Diana. Minanyobra ninyo ang buong maharlikang pamilya, lahat para sa kapangyarihan at pera. Ganun ba talaga ako kabulag sa pagtitiwala ko kay Camila? Alam niyang hindi siya maaring kumilos ng padalos-dalos. Isang pagkakamali lamang ay maaaring maghulog sa monarkiya sa panibagong iskandalo na matinding makaapekto kina William, Harry, at sa pandaigdigang reputasyon ng maharlikang pamilya. Kaya paulit-ulit niyang pinaaalalahanan ang sarili na maging matiyaga.
Kailangan ko ng hindi maitatangging ebidensya, patunay na sapat ang lakas upang wakasan ang lahat. Saka lamang ako kikilos. Sa mga sumunod na araw, lalo pang tumindi ang tensyon sa loob ni Charles. Sa harap ng lahat, pinanatili niya ang normal na anyo. Dumadalo pa rin siya sa mga pagpupulong, tumatanggap ng mga panauhin, at nakikilahok sa mga gawaing maharlika na tila walang nangyari. Ngunit sa loob niya, nagaganap ang isang mabangis na labanan sa pagitan ng personal na sakit ng isang asawang pinagtaksilan at ng mabigat na pananagutan ng isang hari. Naunawaan niya na ang kasal na ito ay hindi lamang simpleng kabiguan sa pag-ibig. Isa itong sabwatang tumagal ng maraming dekada upang manipulahin ang maharlikang pamilya mula sa loob. Tahimik, walang tigil, at walang humpay na nagpatuloy ang investigasyon. Alam ni Charles na kung makagagawa sina Camila at Andrew ng kahit isang maliit na pagkakamali, sasabog ang lahat. At handa siyang maghintay sa sandaling iyon. Ang sandaling mailalantad niya ang buong katotohanan nang wala nang daang pabalik. Samantala, malinaw na naramdaman ni Camila ang papalakas na presyon. Sa mga nagdaang araw, napansin niyang iba na ang tingin sa kanya ni Charles. Mas malamig ang mga mata nito, mas tahimik at mas malayo kaysa dati. Dahil sa takot na muling lumitaw ang nakaraan, habang patuloy na tumataas ang katayuan ni William, nagpasya si Camila na huwag nang maghintay pa. Kusa niyang kinontak si Andrew Parker Bowles sa pamamagitan ng isang ligtas na linya ng komunikasyon. Mabilis nilang inayos ang isang pagkikita sa gabi sa isang liblib na lugar sa labas ng tirahan. Isang tahimik na daan sa loob ng maliit na kagubatan kung saan kakaunti ang dumaraang sasakyan at halos lubos ang dilim. Nang gabing iyon, huminto ang kotse ni Camila sa gilid ng kalsada. Naghihintay na si Andrew sa lilim, bumaba siya at mabilis silang pumasok sa loob ng kotse. Isinara nila ang makakapal at madidilim na bintana. Napuno ng tensyon ang hangin. Si Camila ang unang nagsalita, hindi maitago ang pagkainip. Kailangan nating repasuhin ang lahat. Ang talaarawang iniwan ko sa silid sa silangang bahagi ay dapat sunugin bukas. Ang mga lumang liham at mga larawan nating dalawa sa Scotland noong 1995 ay kailangan ding sirain. Ayokong may maiwang anumang maaaring magbalik sa atin sa planong ginawa natin upang gipitin si Diana. Kapag nalaman ni William na tayo ang nag-ayos ng nangyari noon, hindi niya tayo kailanman mapatatawad. Tumango si Andrew, ngunit bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Masyado kang nag-aalala, Camila. Abala si Charles sa napakaraming usaping pambansa. Wala siyang oras upang paghinalaan ang sarili niyang asawa. Binigyan siya ni Camila ng inis na tingin, ngunit sumagot pa rin siya. Ililipat ko ang 200,000 libra sa luma mong account bukas ng umaga, gaya ng napagkasunduan. Pero kailangang lubos itong malinis. Walang elektronikong bakas na maiiwan. At mula ngayon, ititigil na rin natin ang mga tawag. Mapanuyang tumawa si Andrew. May halong tagumpay at kasakiman ang kanyang tinig. Sige, Camila, hindi mura ang ating nakaraan. Naalala mo ba ang Scotland noong 1995? Nilapitan ko si Diana at pinababa ko ang tingin niya sa sarili. Gaano ba kasakit ang pangungusap na iyon para sa kanya? Ngayon, kung gusto mong burahin ang lahat upang mapanatili ang iyong posisyon bilang reyna, kailangan mong magbayad ng nararapat na halaga. Mahigpit na hinawakan ni Camila ang manibela. Bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, ngunit nanatili itong matatag. Huwag mo nang banggitin iyon.
Ginagawa ko ito para sa ating dalawa. Hindi pa gaanong naghihinala si Charles, pero nararamdaman kong nagbabago na siya. Kapag lumabas ang lihim na ito, guguho ang lahat, sirain mo ang lahat, Andrew. Gagawin ko ang paglilipat ng pera bukas ng umaga. Ipinagpatuloy nilang dalawa ang pagrepaso sa buong lumang plano. Binalikan nila ang mga lihim na pagkikita, ang mga liham, at kung paano sila nagtulungan upang gipitin si Diana. Mapang-uyam na ngumisi si Andrew. Napakahusay ng ginawa natin. Hindi kailanman naghinala si Diana na ikaw at ako ang nasa likod ng lahat. Ngayon, kailangan na lamang nating sunugin ang mga natira at tapos na ang lahat. Tumango si Camila, ngunit sa loob niya ay hindi mapawi ang pagkabalisa. Halos 1 oras silang nanatili sa loob ng kotse upang tapusin ang mga detalye kung paano sisirain ang mga ebidensya. Sa huli, naghiwalay sila sa dilim. Naniniwalang ligtas pa rin ang kanilang lihim. Hindi nila alam na ilang araw bago iyon, lihim nang nalagyan ni Charles ng aparatong pang-record ang kotse ni Camila. Bawat pag-uusap, bawat salita, bawat mapanuyang tawa ay malinaw na naitala. Kasabay nito, na-record din ng malayo ang pangkat ng pagmamanman ang buong pagkikita gamit ang mga infrared camera. Kumpleto na ngayon ang ebidensya. Hindi na ito maitatanggi. Nang magmaneho si Camila pabalik sa tirahan sa kalaliman ng gabi, inakala pa rin niyang kontrolado niya ang sitwasyon. Ngunit ang totoo, nasa kamay na ni Charles ang lahat. Ang pagkikitang dapat sanay para sirain ang ebidensya ay naging pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Kinabukasan ng umaga, nang matanggap ni Charles ang ulat at ang mga audio file, tahimik siyang naupo habang nakatitig sa screen. Umabot na sa sukdulan ang galit sa loob niya. Malamig siyang bumulong. Sapat na ito. Bukas, magwawakas ang lahat. Kinabukasan, lalo pang bumigat ang kapaligiran sa loob ng maharlikang tirahan. Nagpatawag si Charles ng isang agarang panloob na pagpupulong kasama lamang ang pinakamataas na ranggong mga katulong at opisyal. Inimbitahan din si Camila. Suot pa rin niya ang karaniwan niyang kalmadong anyo. Naupo siya sa dati niyang upuan, ngunit sa loob niya ay nagsimula ng kumalat ang kaba. Pumasok si Charles sa silid-pulong na matatag ang mga hakbang. Mahigpit ang kanyang muka at walang bahid ng ngiti. Inilapag niya sa mesa ang aparatong pang-record at isang makapal na dossier. Tumingin siya ng diretso kay Camila at nagsalita. Camila, ngayon ay magsasalita ako ng malinaw at walang paligoy-ligoy. Alam ko ang lahat. Hindi na niya hinintay ang reaksyon nito. Pinatugtog ni Charles ang recording. Umalingaw-ngaw sa nakamamatay na katahimikan ng silid ang mga tinig ni na Camila at Andrew. Bawat pag-uusap tungkol sa pagsira ng ebidensya, bawat paggunita sa plano sa Scotland noong 1975 upang wasakin ang katatagan ng loob ni Diana, ang usapan tungkol sa pera, at ang mapanuyang tawa ni Andrew ay muling narinig ng salita sa salita. Kasabay nito, lumitaw sa malaking screen ang malinaw na mga larawang infrared ng kanilang pagkikita sa gabi sa loob ng kotse. Hindi na ito maaaring itanggi. Namuti ang mukha ni Camila. Namumutla si Camila na parang wala ng dugo sa mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinapanatiling matatag ang tinig. Ngunit hindi na maikubli ang takot sa kanyang mukha. Charles, hindi mo naiintindihan. Nagkita lang kami ni Andrew upang ayusin ang ilang lumang usapin. Wala itong seryosong kahulugan.